Pagmasdan mong maigi ang eroplanong nasa screen. Isang itim na bagay na matte, walang malalaking markang makikita at matibay ang itsura. May angular na hugis, halos tatsulok. Mukhang simple, parang murang prototype, halos mukhang walang panganib. Pero ang nakikita mo ay isa sa mga pinakamapaminsalang sandata na ginawa sa digmaang ito. At ito ay tahimik na umatake sa teritoryo ng Rusya sa loob ng 3 taon. Tingnan mo naman ang lalaking ito. Siya si Sergei Shoigu, kasalukuyang kalihim ng Konseho ng Seguridad ng Rusya, isa sa pinakamataas na posisyon sa kanilang pamahalaan. Pero ang mahalaga na malaman mo tungkol sa kanya ay kung ano siya noon. Hanggang 2 taon nang nakalipas, si Sergei Shoigu ay naging ministro ng depensa ng Rusya sa loob ng 12 magkakasunod na taon. Siya ang namahala sa pagsalakay sa Ukraine noong 2001 at siya rin ang nagbigay ng pahintulot sa sistematikong pambobomba sa mga planta ng kuryente ng Ukraine tuwing taglamig ng digmaan. May arrest warrant na yon ang taong ito mula sa International Criminal Court para sa mga krimen ng digmaan. At ang taong ito rin ang, sa mga sandaling ito, ay nagsasabi sa publiko ng isang bagay na 5 taon na ang nakalipas ay hindi maiisip. Está acusando países. Inaakusahan ang NATO, partikular ang Finland, Estonia, Latvia at Lithuania na hayagang kasabwat sa agresyon laban sa Rusya. Sa pagpayag na dumaan ang mga Ukrainian drones sa impapawid nila para atakihin ang Russia. Sinabi niya yan kamakailan lang. Sinabi niya yon dahil di na niya kayang ipaliwanag pa sa ibang paraan ang nangyayari sa Russia. Nasusunog ang mga refinery na 1,500 kilometro mula sa hangganan. Bumagsak ng 43% ang export ng langis sa loob ng 1 linggo. $1 bilyong na kita ang nawala sa loob ng 7 araw. At ang depensang panghimpapawid ng Rusya, isa sa pinakamahal at pinakakomplikado sa mundo, ay hindi kayang pigilan ang mga dumarating mula sa langit. Pero nagkakamali si Shoigu. Hindi ang NATO ang gumagawa nito. At ang totoo, kapag nalaman mo, mas hindi ito komportable para sa Kremlin. Do que qualquer teoria. Dahil ang sumisira sa Rusya mula sa loob ay buong itinayo sa teritoryo ng Ukraine. Tahimik habang ang mundo ay nakatingin sa ibang direksyon. Ngayong linggo, may kakaibang ginawa ang Ukraine. Niyaya nila ang mga dayuhang diplomat sa isang pribadong silid sa kanilang kabisera at ipinakita ang isang sandata na walang sinuman ang nakakaalam na umiiral. Naglagay sila ng maliit na karatula sa tabi, inalis ang takip at doon lang, matapos ang 3 taon, inamin na nila na ang sandatang ito ay ginagamit na laban sa Russia mula pa noong 2023. 3 taon sa labanan. 3 taon ng ganap na katahimikan. 3 taon ng katahimikan, daan-daang misyon. Marahil libo-libo na walang kahit anong bansa sa mundo, kahit ang mismong target, ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari. Ngayon, malalaman mo kung ano ang sandatang ito, bakit itinago ito ng Ukraine ng matagal, at bakit nila ito inilalantad ngayon. Marahil ito na ang pinakakalkuladong estratehikong galaw na ginawa ng Ukraine sa digmaang ito. Balikan natin ang silid kung saan nabunyag ang lahat. Noong ika-14 ng Abril 2026, sa isang silid sa loob ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, inimbitahan ang mga diplomat mula sa 12 ng bansa na maglakad sa gitna ng mga armas na gawa ng industriya ng depensa ng Ukraine. Mayroong long-range na misil, may naval drone, at may sistema para harangin ang Shaheds, ang mga Iranian drone na madalas gamitin ng Russia. May gamit din para sa electronic warfare. At sa gitna ng koridor ng mga armas, sa ibabaw ng isang simpleng stand, nandoon ang eroplanong nakita mo sa simula ng video na may maliit na plakang katabi. Ang pangalan nito ay Sishen sa wikang Ukranyano nang ibig sabihin ay Enero. Ang mga espesipikasyon na nakasulat sa maliit na plaka sa tabi nito ay nagpatahimik sa mga diplomat. May abot na 1,400 kilometro at 20 metrong katumpakan sa mismong target at modular na warhead na 40 kilo kaya pwedeng palitan ayon sa misyon.
Tingnan mo, 200 kilometro bawat oras ang bilis, 1,500 metro ang taas ng lipad, at wala pang 15 minuto ang oras ng paghahanda sa paglulunsad. At siguro, ang pinakamahalagang impormasyon, ang drone ay dinisenyo para gumana sa mga lugar na may aktibong electronic warfare, ibig sabihin, patuloy itong lumilipad at tumatama sa mga target kahit na sinusubukan ng kalaban na bulagin ang mga signal ng nabigasyon. At para magkaroon ka ng ideya kung gaano kalayo yon, ang 1,400 kilometro ay mas mahaba pa kaysa sa isang buong araw na biyahe sa kotse sa kalsada. Isipin mo ang sandata na umaalis sa lungsod, bumibiyahe ng oras sa teritoryo ng kalaban at tumatama sa target na kasing laki ng maliit na bahay sa ibang bansa. Ginagawa ito mula sa pick-up, may wala pang 15 minutong paghahanda at kayang tiisin ang mga tangkang guluhin ng signal. Ito ang Sishen at ito pa lang ang simula ng kwento. May isang detalye, lahat ng plaka sa tabi ng mga armas ay nakasulat ang pangalan ng kumpanyang gumawa nito. Maliban lang sa isa, hindi nakasulat ang pangalan ng kumpanya. Yung kay Sishen, 3 taon matapos magamit ang sandata sa labanan, hindi pa rin inilalabas ng Ukraine kung anong kumpanya ang gumagawa nito, magkano ang bawat isa o ilan na ang nagawa. Sinadya ang katahimikan na ito. Proteksyon ito laban sa mga sanksyon na maaaring makaapekto sa supply chain. Protection din ito laban sa kalaban, na kapag nadiskubre ang pabrika, maaaring subukan nilang sirain ito gamit ang misil. Pero ang mga technical na detalye ay kalahati lang ng kwento. Ang isa pang kalahati ay nasa pangalan. Parang deklarasyon ng digmaan na rin ang pangalan. Ang Enero sa Ukranya ay higit pa sa 1 buwan. Mula nang magsimula ang pananakop, ang Enero ang naging buwan kung kailan mas pinatindi ng Rusya ang kanilang pambobomba. Hindi ito pambobomba sa sundalo, kundi sa mga planta ng kuryente, istasyon ng pagpainit, linya ng kuryente, at ospital. Ang layunin ay simple at malupit, putulin ang pagpainit tuwing taglamig at hayaang mamatay sa lamig ang mga sibilyan sa kanilang tahanan. Mga babae, matatanda at bata, isang sinadyang estratehiya ng pagpatay gamit ang hypothermia. Enero sa Ukranya ay buwan ng pagdurusa. Kaya nang matapos ng mga inhinyerong Ukranyano ang pagbuo ng isang sandata na kayang lumipad ng 1,400 kilometer sa loob ng Rusya, hindi sila pumili ng basta-bastang pangalan. Pinangalanan nila itong Enero. Hindi yon nagkataon lang, isa yung pahiwatig. Isa yung mensaheng kultural. Nakaukit. Sa kodigo ng pagkakakilanlan ng sandata. Kapag may Sishen na lumalabas sa lunsarang Ukrainyo at pumapasok sa Russian airspace, dala nito ang kahulugan ng paghihigante para sa mga sibilyang pinatay ng Russia sa lamig. Ngayon na naintindihan mo na ang pangalan, narito ang pinaka nakakabagabag na tanong. Ano nga ba talaga ang ginawa ng sandatang ito sa 3 taon na ito'y nakatago? Sagot, sa totoo lang, lumitaw na ito nitong mga nakaraang linggo. Noong buwan lang ng Marso ng 2026, nagpakawala ang Ukraine ng mahigit 7,000 long-range na drone laban sa teritoryo ng Russia. Ang iba sa mga ito ay naglakbay ng higit 1,500 kilometro sa Russia bago tumama sa mga target. At dito na nagsisimulang maging absurdo ang kwento. Sa unang pagkakataon sa buong digmaan, unang beses na mas maraming inilunsad na long-range na drone ang Ukraine laban sa Russia kaysa sa inilunsad ng Russia laban sa Ukraine. Pag-isipan mo yon. Ang bansang sinakop, binobomba araw-araw, may mga sirang lungsod at milyong-milyong refugee, ay mas marami pang pinapadalang pampasabog sa malalayong lugar kaysa sa ikatlong pinakamalakas na puwersang militar sa mundo. Hindi lang ito tungkol sa isang sandata, tungkol ito sa isang makasaysayang pagbaliktad at lumitaw ang pinsala sa mga numerong pang-ekonomiya. Tinamaan ang mga refinery sa Kastov, sa Saratov, sa Ust-Luga, sa Primorsk, sa Novorossiysk. Mga kritikal na punto sa sistema ng pag-export ng langis ng Rusya. Bumaba ng 17% ang kapasidad ng pagproseso ng langis ng Rusya, katumbas ng mahigit 1 milyong bariles bawat araw na hindi naiproseso. Bumaba ng 43% sa isang linggo ang pag-export ng langis, pangunahing tagapagpandar ng ekonomiya ng digmaan ng Rusya.
Umabot na mahigit $1 bilyong ang nawalang kita sa 7 araw. At noong kalagitnaan ng Marso, may nangyaring isang bagay na para sa Kremlin ay halos isang pampublikong pagsuko. Si Sergei Shoigu ang pumirma sa mga utos ng pagsalakay sa Ukraine noong 2022 at nagbigay ng pahintulot sa mga pambobombang kampanya tuwing taglamig na siyang nagbigay ng pangalan sa drone. Si Sergei Shoigu inamin ng malakas ang isang pangungusap na dati ay hindi maiisip. Ayon sa kanya, walang rehiyon sa Russia na ligtas sa pag-atake ng Ukraine. Pansinin mo ang ironya rito. Ang taong responsabale sa pambobomba noong Enero ay umamin na hindi na niya kayang pigilan ang isang sandatang tinatawag na Enero. Pero hindi doon natapos ang pag-amen. Kalahati ng mga sistema ng pansir ng Rusya na mga kanyon ng depensa sa impapawid at bawat isa ay nagkakahalaga na mahigit $15 milyong ay nawasak na ng mga operasyon ng Ukraine. Nauubusan na ng kagamitan ang Rusya para ipagtanggol ang teritoryo nila. At isang retiradong general ng Rusya na ngayon ay mambabatas na ang pangalan ay Andrei Gurulyov ay nagbuod ng sitwasyon sa isang pangungusap na tiyak na ayaw marinig ng Kremlin. Malaki ang Rusya at kalat ang mga puwersa kaya imposible ang tuloy-tuloy na pananggalang. Sa ibang salita, ang sinasabi niya ay masyadong malaki ang bansa para maprotektahan. Si Sitchin ay isa sa mga tahimik na sandata sa likod nito. Dito rin pumapasok ang tanong na maaring pumasok sa isip mo. Kung naging epektibo ito ng tahimik, bakit kailangang ibunyag na yon? Ang sagot, ang pagbubunyag kay Sitchin na yon ay hindi dahil sa kayabangan. Isa itong kalkuladong hakbang na may 3 magkaibang tatanggap na inisip para magpadala ng 3 mensahe ng sabay-sabay. Ang unang mensahe ay para sa Europa. Isang araw matapos lumantad si Sitchin, pumirma ang Ukraine ng kasunduang pangdepensa na 4 bilyong euro sa Berlin kasama ang Alemanya. 3 bilyon at 200 milyon para sa mga missile na Patriot at mga tagapaglunsad ng depensa ang panghimpapawid. Pinagsamang produksyon ng 5,000 drone na may katamtamang abot na may artipisyal na intelihensya. At marahil ang pinakamahalagang punto para sa ating kasaysayan, 300 milyong euro na nakalaan partikular para sa kakayahan ng Ukraine sa malalim na pag-atake. Ibig sabihin, mga sandatang kayang tumama sa mga target na malayo sa linya ng labanan sa pinakaloob ng teritoryo ng kalaban. Eksaktong sa kategoryang iyon kabilang ang Sitchin. Ipakita ang isang drone na may 3 taon ng subok sa labanan, isang araw bago pirmahan ang kontrata na ganito kalaki, ay pagpapakita na hinug na ang produkto, hindi na ito nasa yugto ng pagsubok. Para ito sa mga mamumuhunan, hindi sa turista. Ang pangalawang mensahe ay para sa Moscow. At ito marahil ang pinaka nakakabahala. Isipin mo, kung si Sitchin ay nagtago ng 3 taon habang inaatake ang teritoryo ng Russia, ilan pa kayang ibang mga sandata ang nakatago pa sa arsenal ng Ukraine? Ngayon, kailangan ng isipin ng Russia sa bawat pagharang na ang drone na paparating ay maaaring kung anuman. Pinipilit nitong umandar ang depensibong pagtaya batay sa pinakamasamang posibleng sitwasyon. Dapat isalang-alang sa bawat desisyon, gastos at sistema ang mga banta na hindi marunong pangalanan ng intelihensya ng Russia. Ang ikatlong mensahe ay para sa Washington. Habang inuubos ng Estados Unidos ang kanilang mga stock na mga missile ng Patriot papunta sa gitnang silangan dahil sa sigalot laban sa Iran, tahimik na nagpapadala ng mensahe ang Ukraine. Hindi kami naghihintay. Nagiging autonomous na kami. Ipinahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, Andriy Sybiha, na 75% ng mga malalayuang pag-atake ngayon ay isinasagawa gamit ang mga armas na gawa sa Ukraine. Mahigit 400,000 katao ang natatrabaho sa sektor ng depensa ng bansa. Higit sa kalahati ng mga armas na ginagamit sa frontline ay ginagawa mismo sa loob ng Ukraine. Para sa White House, malinaw ang mensahe. Kung di nyo kaya, kami ang tutuloy. 3 mensahe, 3 tatanggap, isang pagpapakita. At bawat isa sa mga ito ay may saysay kahit mag-isa. $1,000,000 ang halaga sa geopolitika. Bihira sa kasaysayan na ang maliit na bansa ay nakamit ang ganito kalaki gamit ang kakaunting resources. Ngayon, narito na tayo sa puntong marahil ang pinakamahalaga sa buong kwentong ito.
Dahil ang Sishen, gaano man ito kahanga-hanga, ay hindi pa rin ang pinakamakapangyarihang sandata sa arsenal ng Ukraine. Isa lang ito sa mga bahagi, isang piyesa sa ekosistema na hanggang ngayon ay sinusubukan pang unawain ng mundo. Halimbawa, may sandatang tinatawag na Flamingo. Isa itong mahabang saklaw na misil na inilununsad mula sa lupa ng Ukraine na may abot na 3,000 kilometro. Dinodoble nito ang abot ng Sishen. Ang warhead nito ay lampas 1,000 kilo. Ibig sabihin, nagdadala ito ng 25 beses na mas maraming pampasabog kaysa sa kayang dalhin ng Sishen. Meron ding Lyuti, isang drone na sumasalpok mismo sa target na may abot na 2,000 kilometro at ito na ang ginamit sa mga pag-atake sa mga lungsod ng Russia na kasing layo ng Kazan at Samara. Meron ding FP1 na gawa sa 70% ng mga piyesa na ginawa mismo sa loob ng Ukraine. Ibig sabihin, halos wala nang nakadepende sa pag-import. Meron ding Morov, Bars, Obry, Huta at Neptune. Isang pamilya ng armas na may kanya-kanyang katangian. Bawat isa ay tumutok sa partikular na bahagi ng mapa ng banta. At lahat ng ito ay naitayo sa loob ng 3 taon sa isang bansa kung saan araw-araw binobomba ang mga lungsod at winawasak ang mga planta ng kuryente. Na may milyon-milyong taong lumikas, wasak ang ekonomiya at namamatay ang mga sundalo sa harapan. Sa loob ng 3 taon, isang bansang nasa digmaan ang nagpaunlad ng isa sa pinakamagkakaibang na arsenal ng malalimang pag-atake sa mundo. Sishen lang ang isa sa mga nakatagong bahagi nito. At mayroong matinding ironya sa lahat ng ito. Noong simula ng pananakop, noong 2022, tinantiyan ng intelihensyang Ruso na babagsak ang Ukraine sa loob ng 3 araw. Sa halip, ang Neo-Kremlin ang nagbigay sa Ukraine ng eksaktong kailangan nito para mabuo ang lahat ng ito. Oras, motibasyon, akses sa teknolohiyang kanuranin, at isang eksistensyal na dahilan para hindi na muling umasa sa iba. Samantala, sa mga lihim na bodega ng industriya sa Ukraine, mga hindi kilalang inhinyero ang nagtatrabaho sa mga address na hindi alam ng iba. Tahimik nilang dinedesenyo ang Sishen, gumuguhit ng mga modular na ugiba, piston engine, mga navigation system na matibay laban sa electronic warfare, habang ang mismong bansa ay binobomba tuwing gabi. Hindi natalo si Putin sa digmaan dahil sa kulang na hukbo. Nawala ang kanyang estratehikong kalamangan dahil sa maling kalkulasyon kung gaano katagal kayang lumaban ng isang bayan. Kaya napupunta tayo sa konklusyon na baka hindi mo pa napapansin. Huminga ka ng malalim dahil magbabago ang pananaw natin sa digmaan sa susunod kong sasabihin. 3 taon na ang nakalipas kung may nagsabi sa isang general na Amerikano, Ruso, Pranses o Tsino na posible ito. Isang bansang katamtaman lang, palaging binobomba, walang infrastruktura ng superpower, nakapagtayo ng palihim ng kumpletong programa para sa malalim na pag-atake na may maraming gumaganang sandata sa loob ng maraming taon nang di alam ng kalaban, tatawanan lang ng general. Sasabihin niyang imposible yon dahil kailangan ng dekada, malaking budget, protektadong laboratorio at komplikadong mga supply chain. Bagay yon sa Estados Unidos, Rusya, Sina, hindi sa bansang sinakop. Kakapatunayan lang ng Ukraine na mali silang lahat at binabago nito ang gabay sa digmaan para sa susunod na dekada. Dahil kung nagawa ito ng Ukraine, kahit anong bansang katamtaman ang laki, basta may tamang doktrina, may kapasyahang pampulitika, may lokal na inhenyeriya at suporta, maaari na ring, sa teorya, gawin ang parehong bagay. Dito, parang nagkumpleto ng ikot ang kasaysayan sa parang hindi kayang isulat kahit ng pinakamahusay na manunulat ng script. Dahil may isang trahedyang simetriya sa katotohanan, si Sergei Shoigu mismo ang siyang gumagawa ng mga pahayag na ito sa publiko ngayon. Ang taong 12 taon na muno sa hukbong sandatahan ng Rusya. Ang taong noong 2022 ay nangakong sasakupin ang kabisera ng Ukraine sa 3 araw at nag-utos ng mga kampanya tuwing taglamig laban sa mga planta ng Ukraine. Siya ito ngayon na halos parang naglalabas ng sama ng loob na inaakusahan ng 4 na bansa ng NATO bilang mga kasabwat sa agresyon laban sa Rusya.
Ang arkitekto ng pananakop ay naging boses ng kawalang kaya. Ang nagdala ng taglamig ay nagrereklamo tungkol sa sandatang tinawag na Enero. Marahil wala na mas malinaw na larawan kung paano nagbago ang buong digmaang ito kaysa rito. Para sa Rusya, matindi ang naging epekto. Sa loob ng 70 taon mula noong simula ng Cold War, mayroong tinatawag na monopolyo ng takot. Mula Moscow nagmumula ang estratehikong banta. Ang mga Ruso ang laging nagbabanta sa kapitbahay nila, hindi baliktad. Ngayon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming henerasyon, ang estratehikong banta ay nagmumula sa isang mas maliit at mas mahirap na kapitbahay. Dumarating ito bilang isang nagliliyab na refineria ng langis. Dumarating ito bilang pagbagsak ng mga export. Dumarating ito bilang isang kuyog. Dumarating ito bilang isang sandata na may pangalan ng buwan ng taglamig. Dumarating ito araw-araw. At dumarating ito ng tahimik. Kung nakatulong ang video na ito para maunawaan mo ang nangyayari sa digmaang ito sa paraang hindi ipinapaliwanag ng karaniwang balita, pakiusap. Gawin mo ang isang simpleng bagay para sa akin. I-share ito sa kakilala mong mahilig sa geopolitika at mag-subscribe para updated ka sa mga bagong video. Marami pa kaming kwento na ibabahagi. Hanggang sa susunod!